guys! Welcome back to my channel. I am your Mars Pauline, and for today, it's my first vlog for 2025 and I'm just so happy na nakabalik na ako sa pag-vlog. Dito rin pala ako talaga babalik. So, today, para sa first vlog ko, ito ay ni-request ni Mommy Elaine. Nakasama ko siya sa isang group coaching session na inattendan ko with Mama Academy. Na-realize ko na ang dami palang nagtatanong sa akin ng tanong na to, pero hindi ko siya formally nasasagot or hindi ko siya nadodocument. So, I think it's time na tanggapin na ang realidad na to, na paano nga ba magpalaki ng isang teenager? Paano nga ba? Kasi ang dami ng nanay na nag-vlog about infancy, toddlerhood, pero 'di ba, come to think of it, hindi ganon kadami yung nanay na nagtutok or nag-document ng journey nila about their teenagers. Because it's hard. It's so hard. It's nakakaloka. It's you don't know if you're doing it right. It's a different world. So for this vlog, let's talk about it. If you're into this kind of vlog na meron ka ng teenager at hindi mo na namang gagawin mo, katulad ko, keep on watching. Let's go! Okay, so Happy New Year! Kung hey Patchoy, saktong-sakto yung, di ba, first vlog ko for year 2025, right after Chinese New Year. So, update lang, konting update lang. 2024, hindi ako masyadong nakapag-focus sa aking YouTube channel. Mainly because I have focus on another line of content creation, and that is yung mga UGC, yung Instagram and TikTok and Facebook, yan, dyan ako nag-focus. And to tell you honestly, there's nothing wrong about it, pero I find it more fulfilling on my end kapag YouTube. Kasi ang haba nung time na pwede akong, alam mo yun, pwede akong dumaldal and dal, ganyan. Unlike pag TikTok, usually it's just 1 minute. Pag Facebook, you know, merong, ewan ko, iba-iba naman tayo. Pero for me, after trying content creation in other platforms, mas na-appreciate ko si YouTube channel ko. And nakakatuwa kasi kahit na hindi ako nag-upload, pinapanood nung mga mommies yung vlogs ko na pinublish ko years ago pa. So, eto na nga, nagbabalik na ako. I am your Mars Pauline, the new Mars Pauline, na ina-embrace ko na talaga yung app, yung season ko na iba-iba. Like, meron akong toddler, si Porky, yung bunso ko, he will be turning 2 sa March. And then, I have school-age kids, si Terdy tsaka si Moy. Si Moy grade 1 na, he's turning 7 sa July. And si Terdy, she just turned 5 last December. And last year, sobrang dami nangyari last year pala. Last year, nagpa-debut na rin ako. Si Maymay, she turned 18 last year. And soon, I will be sharing yung preparation namin ng debut niya, yung challenges ng debut niya and all. But for this vlog, I will be talking about paano nga ba maging nanay ng teenager. So again, yun nga, shout out to my mommy Elaine, mommy friend Elaine. We've been friends for 3 weeks pa lang, pero siguro ganun talaga sa motherhood. Meron kang kananay na pag nakausap mo sila, mag-click-click ka na lang. And isa si Elaine doon. So, she asked me siguro 3 days ago how to be a cool mom daw. So, wow naman. Thank you naman. At naisip ko na cool mom ako. I'm really far from that. I think na I'm far from that. Pero most of my mom friends tell me na I am a cool mom daw. So, I really don't know. Pero for me, maybe I'm a balance. I'm trying to be cool. But, minsan talaga nagiging dragon mom din talaga ako. So, dami ko nang naman daldal. Na-miss ko kasi talaga mag-vlog yung, alam mo yun, yung mahaba yung time. So, yeah.
paano nga ba? Simulan na natin to. Okay, number 1, respect their space. Yeah, I know it's hard kasi being a mom, alam mo yung minsan, akala mo okay lang na mangialam ng cellphone. Akala mo okay lang na magbasa ng cellphone, ng messages, convo, and everything, ganyan. So, okay lang naman kasi talaga kasi hello, nanay mo ko, diba? So, siguro, pagka yung anak mo is nasa mga hanggang ano yan, 13, ganyan, okay lang makibasa ng messages, makikialam ng mga phone, ganyan. Pero kasi, pagka nagsisimula na silang maging teenager, and lalo na kapag 18 years old na sila and pataas, girl, wag mo naman pakialaman. Or kung hindi, kung feeling mo sasabog yung dibdib mo na hindi kailangan ko pakialaman yung phone niya. Kailangan ko ma-check Do the decency. Magpaalam ka. Anak, can I borrow your phone? I know it's awkward, but it's really nice. They would respect you more for doing that. Na, oh my God, nire-respeto pala ng nanay ko yung space ko. So, it's really nice. So, yun yung number 1. Magpaalam ka. Anak, can I look for your gallery? Check ko lang, baka may picture yung mga kapatid mo dito, ganyan. Char! Pero totoo, tingnan ko, may jowa ka. Joke ako. Mapanood ng anak ko to. Pero yun, have the decency to ask for permission to use the phone. Second option dito sa pangingialam ng phone is sabihin ko ba talaga? Huwag mo nang ipaalam sa kanya na binasa mo yung phone niya. Like for example, naliligo yung anak mo or natutulog yung anak mo, nag-beep, nag-notify, nakalagay dyan, hi baby, may ganyan. Kunwari lang naman hindi to nangyari sa experience ko. Iba yung nangyari sa experience ko. Pero kunwari lang gano'n, nag-notify. Syempre naman, hindi tao ka lang naman. Nakita mo, hi baby. Alam mo naman na wala pang jowa yung anak mo. So, sino to nag-hi baby, di ba? Sige, go, basahin mo. Pero siguraduhin mong wala kang pruweba na iiwan. At siguraduhin mo din na kapag ka may nabasa ka, hindi ka bigla na lang lalabas yung anak mo, tapos magbubunga nga ka na, ay, ano yung nabasa ko? That's not the way to do it. So, yun nga, A, it's either magpaalam ko, or B, magbasa ka, pero wag kang maglalabas ng pruweba na nagbasa ka. Alam mo yun? Kasi, it defeats the purpose na tinuturuan mo yung anak mo ng privacy. Pero ikaw mismo yung number 1 violator ng privacy ng anak mo. So, every mom, every child is different. So, your child, your rules. Maaano mo naman yan makikita mo naman kung ano yung mag-work sa inyo. As for us, mas nag-work ngayon, mas nag-work yung nagpapaalam ako. Yeah, mas nag-work yung nagpapaalam ako. Unlike before, kasi ako yung taong pag may nabasa ko, hindi ko kayang kimkimin. Hindi ko kayang mag-arte na kunwari wala akong nabasa, where in fact meron akong nabasa. So, the number 2 does not work for me. I tried, pero paalam na lang ako. I'll be blunt about it, and then I'll tell her, kasi hindi ako komportable, feeling ko may tinatago ka Yan, ganun. So, that's number 1. Respect their space, especially their phones. Ngayon, meron na kaming rule sa bahay na no locking of doors. Like, bawal nang magkulong si Mai sa kwarto, and then ilalak niya yung door. Talagang nag-flip ako. So, pero, nagkaroon kami ng understanding na if she's doing something like, ma-open mo, and then may ginagawa siya, alam mo na gusto niya ng space, you just, leave the room, or at least knock. Alam mo yun? Kasi, at the end of the day, isipin nyo, meron akong isang nanay na sabi niya sa akin, ikaw naman, para namang hindi ka nagdaan sa ganyan. So, totoo naman, diba? Isipin nyo na lang, nung 17 ba kayo, komportable ba kayong ipabasa yung cellphone nyo, yung 30-10 nyo, komportable ba kayong ino-open ng nanay nyo? Diba? Hindi naman. So, it comes with puberty talaga na you just want your space, you just want your privacy. So yes, again, that's 1. Respect their privacy. And, okay, number 2. Ang number 2 is be associated with their language. Whether you like it or not,
meron talaga, totoo talaga yung generation gap. So, yun nga lang, yung generation talaga ngayon, mas vulgar sila. Like, I don't know, bakit sila ganun? Pero, vulgar talaga sila eh. Like, may mga words sila na before, hindi natin masabi kasi parang feeling natin nakakahiya pag sinabi natin. Pero, sila, wala lang sa kanila yon. So, lagyan mo ng konting margin for error naman yung anak mo na, okay anak, it's okay lang naman if you talk like that with your friends. But when you're outside, kapag nasa family gathering tayo or nasa simbahan tayo, wag naman ganyan. Iayos mo naman. Kumbaga, iayon mo yung language mo. Pero, again, kung ang kausap naman nila, ibarkada nila, wag ka na lang makinig. Kasi iba yung language nila. I am pretty much sure na kaya siguro galit na galit yung nanay ko sa way of talking ko nung dalaga ako. Kasi, siguro nung panahon nila, hindi rin uso yung salitang gagi. Diba? Ganon tayo. Tanga. Diba? Ganon tayo. Mukha kang tanga. Mukha kang ewan dyan. Ganyan. So, siguro yung nanay ko, nung time nila, bawal sabihin yung salitang tanga or gagi, gago, ganyan. Bawal siguro. So, ganon. Alalahanin mo na lang yung language mo nung teenager ka. So, yon, respect. If there are languages na hindi talaga pasok sa values nyo, like yung PI or ganyan, let them know na, anak, it's not acceptable. I don't like it when you do that. You hurt my feelings when you do that. So, it's not nice when you do that. So, explain. Hindi yung magla-lash out ka na lang basta na, bakit ganyan yung bunganga mo? Chuchu. Wag. Kasi ang mga bata, para ang mga teenagers, para silang mga lalaki. Hindi nila naiintindihan unless i-verbalize mo. So, you verbalize, anak, that is not acceptable for me. But these words na I hear from you, ano bang ibig sabihin nito? Tanungin mo muna, ano bang ibig sabihin ng ganitong word? And then, they will gladly tell you, ano, mommy, ang ibig lang sabihin yan ganito, ganyan. So, I again accept the fact na merong generation gap, especially with their language. That's number one talaga. Yung number one talaga yung language. Kasi ako minsan, oh my God, what ganyan anak yung sinasabi mo? And second is their fashion. Iba yung fashion ngayon compared sa fashion dati. Pero, alam mo ito, mapapalagpas. Pero yung language talaga, yan din talaga yung pinag-aaway namin magnanay. So, but then again, alam mo yun, tanggapin mo na may gen gap and associate yourselves with their new language, with their new generation. That's number 2. Okay, number 3 naman, get to know their friends. Kami ni Maymay, dito ako medyo nagkaroon ng hindi ko naman sinabing pagkakamali, pero dito ako nagkaroon ng, I guess, pagkukulang. Kasi ako yung tao na mahigpit ako sa bahay. Like, masaway talaga ako sa bahay. Pero, hindi ako nakikialam pagka may friends na. Kasi, for me, ayoko siyang mapahiya. Ayoko maging closey, chummy sa friends niya. Kasi parang, si mami naman, masyado naman chummy sa friends ko. Alam mo yun, I know they have their own secrets, they have their own language. Ayoko naman na isipin nila na masyado akong feeling close. But, doon pala ako and number 2 din kasi siguro na, alam mo yung may tiwala ka sa anak mo na kahit na itong friend niya na to, hindi ko masyadong type, like, parang ano tong batang to, hindi ko bet yung friend mo na yan. Sasarilinin mo na lang, hindi mo na sasabihin. Kasi may tiwala ka naman sa anak mo na tinuruan mo siya ng tama and you expect her to stand with that values na tinuro mo sa kanya. But, again, doon ako nagkaroon ng pagkukulang kasi kahit na ang values ng anak mo, for example na lang, ang values ng anak ko ay bawal magmura, bawal mag-PI, bawal ang bad words, bawal ang cursing sa atin. Kung i-expose siya sa isang lugar wherein it's normal, like everybody's cussing, everybody's, making fun of saying those words. Na talaga ba naniniwala ka na
okay lang, hindi talagang paninindigan ng anak ko yung values namin sa bahay na hindi siya magkakas. Of course, 'di ba? Baka nga isipin pa nung anak mo na, ay nako, ang OA pala ng mami ko. Wala naman palang nangyayaring masama pag nagkakas. So, you know, the best way, kapag meron siyang friend na hindi mo masyadong gusto, let your child know and gumawa ka na ng step para either makilala yung batang yon, na let them know na, oh, ito yung rule sa bahay namin. So, I would appreciate kung wag tayo masyadong ganyang magsalita. Guys, ha? Okay lang naman, ganyan. Kasi lago tayo sa father ni Mai, ganyan. Yun yung lagi ko sinasabi. And second is, if hindi na talaga kayang i-cut, hindi mo na talaga kayang i-redirect yung anak mo, I suggest you pull out your child from that environment. It would hurt your child kasi kaibigan yun, pero that's what happened to us. Kahit bamboo, you know, bamboo plant, yumuyuko yan pag sobrang lakas na ng hangin. So it was not too late naman. I think it was not too late when we pulled her out of that environment and planted her to a better environment, and now she's having the time of her life in that new environment. And siya na mismo yung nagsasabi sa akin minsan na, Mom, thank you na inalis mo ako dito sa environment na to kasi nakikita ko na iba pala talaga ako, or na-appreciate ko na we can have fun naman pala in a more decent way, in a more behaved way, na meron naman pala talagang clean fun. So, yon. Yung friends and environment, get to know. Huwag kang mahiya makipag-friend sa mga friend ng anak mo. Kasi, you know, at the end of the day, parent kayo, pwede bang wala ka sa picture? So, you know, get to know their friends, get to know the environment, and make it a good environment for your child. Lalo na kasi, itong anak natin, ano sila, yung very, binubuo pa lang nila yung sarili nila, like, ganito ba akong klase ng tao or ganito ba akong klase ng tao? Eh kung yung environment niya, puro ganitong klaseng tao, more or less, magiging ganitong klaseng tao siya. Pero, bigyan mo siya nung parehas na lugar. Try mo dito sa lugar na to, try mo dito sa lugar na to, and then, decide for yourself, where do you feel good? Where do you feel like, you know, closer to God? Kapag nandito ka ba or nandito ka ba? Kailan mo mas nararamdamang masaya ka genuinely? Dito ba or dito ba? So, you know, that's number 3. Friends and environment. Okay, number 4, acknowledge that the brain of your child is still developing. O, diba? Nasa scientific na tayo. Kasi nga, nung panahon na sobrang rocky yung relationship namin ni Mai, nagbasa na ako ng libro. Nandun ako sa point na magbabasa na ako ng libro to understand you. Kasi nga, nanood ako sa YouTube, wala naman akong ma-search na content for, alam mo yun, meron man, sobrang konti. Tapos usually, ano pa sila, foreigners. So, iba naman kasi yung foreigners na pagpapalaki versus Filipino way of pagpapalaki ng bata. So, may nabasa ko sa libro na, alam nyo ba, na kapag teenager, nagde-develop pa lang yung brain nila. So, meron talaga silang mga instances na they have a poor judgment. Kapag sinasabi nilang, Mami, hindi ko alam na magiging ganon. Dali lang. Hindi ko alam na magiging ganon yung effect. Maniwala kayo, hindi talaga nila alam yung effect. Kasi yung utak nila is mag-e-enjoy lang ako. And then pagka nung may mga errors na tatanong mo, ba't mo ginawa yun? Hindi mo naisip na ganyan? Nakatulala yung anak ko, hindi ko naisip. Na nagko-connect dun sa hindi pa nga kasi develop yung utak nila. Unlike tayong mga matatanda na pag ginawa ko to, ito yung mangyayari. 1, 2, 3, 4. Sila, gagawin ko to kasi masaya. Natapos na doon. Magagalit si Mami. Yun lang, magagalit si Mami. Hanggang gano'n na sila. It's underdeveloped. So, when you accept that fact, you will be more kind to your child na, okay anak, your brain is just developing. I will be more patient with you. So, yeah, acknowledge that fact. And number 5, make sure that your child will see God in you. So,
at the end of the day, wala na tayong magagawa kung hindi ipagdasal yung anak natin. Kasi hindi naman natin sila kayang bantayan 24/7. Pumapasok yan sa school. Mayroon silang mga nakikilalang beyond our control. So, at night, always pray for your child. Like, alam mo yun, natutulog sila, just whisper a prayer for them na, Lord, alam ko, ikaw, kung mahal natin yung mga anak natin, mas mahal ni Lord yung mga anak. Imagine the love of God to our children. Tayo nga, tao lang, ganito yung pagmamahal natin. What more siya, di ba? Na, grabe naman yung pagmamahal ni Lord kumpara sa pagmamahal natin sa mga anak natin. So, always, surrender your child to God, and pagdasal mo na kung meron mang hindi maganda na ginagawa yung anak ko, meron mang pangit na nag-envelope sa anak ko, sana po kayo na po yung gumawa ng paraan para mailayo. It works. It really, really works, because there were times that my Mai was in a bad company and I did not have any idea, but I keep on praying, kasi alam mo, mapapansin mo naman sa anak mo, itong batang to may ginagawa tong kalokohan. Mararamdaman mo yon, pero hindi mo alam kung ano, pero alam mo na meron. So, pag nangyayari yung mga panahon na yon, I always pray. And then, alam mo yun, magugulat na lang ako, isang araw, puputok na, bigla na lang, meron lilitaw na message, yung mga notifications na yan, meron man lang lilitaw na mga notifications, oh my God, may mga ganyan. Yun, may mga friends ka na ayaw for her, and malalaman mo na lang, hindi na nagtagumpay yung friendship nila, friendship over na sila. So, the power of prayers, alam mo yung wala naman akong ginawa, pinagdasalan kita, si Lord na yung gumawa nung action for me. So, you always pray for your child. And if ever something big happens na, alam mo yun, nag-away na kayo, may nangyari na, akala mo hindi na kayo magkakabati ng anak mo, always pray and ask God na mapatawad mo yung anak mo. Kasi, again, sabi ko nga, kailangan makita ng anak natin si Lord sa atin, kasi kung hindi makikita ng mga anak natin si Lord sa atin, kanino nila hahanapin? Baka sa mga masasamang bagay nila hanapin, di ba? So make sure that your child will find God's love, God's forgiveness, God's grace from you, because you are the appointed one. Inappoint ka ni Lord na maging nanay niyang batang yan, tatay niyang batang yan, because He believed that you are the perfect parent for your child, and He wants you to mirror Him sa anak mo. So kami ni Mai, there was a point na we fought, and akala ko talaga game over na. Akala ko talaga, alam mo yung nagsalita na ako ng okay lang, meron pa akong 3 anak. We were in that point, and I prayed, I really prayed. I was really crying hard, because sabi ko nga, lagi ko sinasabi sa mga kamamis ko, akala nyo mahirap maging nanay ng newborn? Akala nyo mahirap maging nanay ng toddler? Wait nyo na maging teenager yung anak nyo. Ewan ko na lang talaga. Kasi iba yung emotional struggle, iba yung mental struggle ng teenager. Kasi hindi ko naman minamaliit ha, pero kasi pagka toddlers, infancy, more on physical pagod na pagod ka, wala kang tulog, pero ang dali nilang kausap. Alam mo yung ang dali nilang, okay, gutom ka, okay, ito food, gusto mo maglaro, oh, ito toy, diba? You just need to find, alam mo yun, kailangan mo lang makipag-communicate sa bata. Pero kasi sa teenager, ayaw nilang makipag-communicate sa'yo, like, alam mo yun, feeling nila matanda na sila So, we cannot take it away from them naman. Kasi, in a few years time, matanda na talaga sila. And, ito yung kumbaga, nila make or break time nila. So, going back, yun nga, sabi ko, we were in that point na akala ko wala na akong panganay. Pero, I listened to one preacher, and then, ang sabi niya, kailangan makita ng anak mo si Lord sa'yo. Kung napatawad ka ni Lord sa mga kasalanan mo, sino ka para hindi patawarin yung anak mo? Then it hit me. Sa dami ng naging kalokohan ko nung bata ako, alam mo yun, sa dami ng nagawa ko,
pinatawad ako ni Lord, and He's giving me unlimited chances. He gave me a second life after having cancer. He gave me a wonderful life with my 4 kids. He gave me a good husband. Alam mo yon. So, hindi niya ako, sige, dahil makasalanan ka, hindi kita bibigyan ng blessing. It was not like that. It was forgiveness after another. So, sino ba naman ako? Para hindi patawarin yung anak ko. And at that point in time, I was so struck by that word that I was able to talk to my child and forgive her. So, I was able to forgive my child. I forgave myself, and that was just July last year. And after that, the forgiveness was so easy because God was with me. And nakita yun ni Mai. Nakita yun ng anak ko, and she was so happy na lagi niya sinasabi, ma, na alam mo yon, mas nakita ko rin na mas napalapit siya kay Lord, na in her own way, humingi na siya ng guidance, nagdadasal na siya when she decides on something, nagdadasal na siya kasi nakita niya sa akin na during the lowest of low, wala akong kinapitan kundi si Lord. Hindi ako bumarkada, hindi ako nag-inom, hindi ako napariwara as a parent, hindi ako tumakas, hindi ako naluka. Muntik lang ako maluka pero hindi ako naluka. So, she saw God in me, and she saw how important it is to have a relationship with God. And when God is with your child, the rest would follow na eh. Makikita na niya yung mali sa tama, yung dapat sa hindi dapat. So, yeah, that's for my number 5. You always pray for your child. Don't forget to pray for your child every day. Don't forget to ask for your child. Oh, how are you? Don't worry, I'll pray for you. Pag-pray na lang natin yung mga friends mo, ganyan. So, alam mo yun. And, bonus tip, huwag kayong masyadong makulit. Kasi, di ba, nung bata tayo, ayaw natin kinukulit. Papasok to dun sa respect the space and privacy of your child. Kasi, minsan tayo, pagka kunwari, alam natin na, alam mo yung tanong ka pa ng tanong, siguro ganyan, no? Hindi, sabihin mo sa amin, kwento mo na. Huwag mong pilitin. Kapag kunwari, meron kang gustong itanong, ang bonus tip ko lang is always initiate with your own story. So, for example, gusto mong makwentuhan about jowa or ligaw. May nanliligaw na ba sa'yo? That's the question. May nanliligaw na ba sa'yo? Paano yung tamang paraan ng pagtatanong? Sasabihin sa kanya, girl, alam mo ba, nakita ko bigla sa Facebook, si ganito. Niligawan ako niyan dati, parang ano ata ako nung 3rd year high school ata ako nung niligawan niya ako. Magdadala yan ng ganyan, tapos ganon, tapos ganyan. Ikaw, may ganon ka na ngayon. Uso na ba sa generation niyo yung ganon? And then, makikita mo, mag-open up yung anak mo na, oh my God, mami, alam mo ba, si ganito, ganyan, 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 ganyan. And then, that's it. Take advantage mo yung nag-open up siya sa'yo. Huwag yung pipilitin mo na kinamusta mo. Nakamusta ka ngayon? Okay lang. Tumigil ka. Hindi nga, kamusta ka ngayon? Okay nga lang. Sunod yan, mag-away na kayo. Kapag sinabi ng anak mo na, May, kamusta ka ngayon? Okay lang, mami. Bakit? Wala kayong ginawa sa school? Wala, puro ano lang kami. Puro lang kami ano ngayon. Computer lang kami ngayon. Wala kaming ginawa. Ha? Pangit naman. Tamad teacher nyo. Diba? Ina-expand mo, pero hindi mo siya pinipilit na magkwento. Kino-connect mo lang. Like, tamad teacher mo. Ganyan din ako nung high school. Kaya lang nakakainis kaya yung mga ganyan teacher. Kasi parang wala akong natututunan. Oo nga eh. Alam mo ba, nung nakaraan nga, sinabihan nun kami na ganyan. Then, you keep the ball rolling. So, that's a better way of, i-break mo yung ice sa inyong magnanay. So, yun yung mga tips ko, and I do hope may natutunan kayo kasi 30 minutes na atang running to. I do hope nakatulong para sa mga mommies na may teenager na dyan. Nagsisimula to mga 12, 13, nagsisimula na yan eh. Yung peak niya nasa 16, 17 yan na yung peak of ganyan na kayo yan.
And then, wag kayong mag-alala, it gets better in time. Wag kayong bibitaw. Parang, di ba, napalaki nyo naman na sila eh. Akala mo, before hindi mo sila mapapalaki, pero napalaki mo sila. So, ganun din sa teenager. Kapit lang. Pray ka lang. Tiwala ka lang. I pray for all of you watching this na sana may natutunan kayo, and I pray that you have a better relationship with your teenagers, kasi it's really rewarding when you have a new grown up with you to take care of you, to ayun mo yun, chumismis, ganyan. It's really fun. So, I do pray that all of you will be blessed with a teenager na nagkakaunawan kayo. So, that's it for this vlog. Thank you so much, Mommy Elaine, for this, for the inspiration of creating this vlog. I do hope nakatulong sa'yo, and good luck. Alam ko, kayang-kaya mo yan, kasi kaya mo yan. Tiwala lang. So, yan. Susunduin ko na si Moy Moy. O, diba, na lumipas yung 30 minutes ko ng ganun lang. I really like, you know, vlogging. So, I'm going back. And yun, thank you so much for watching. Don't forget to like, share. Share nyo sa mga may teenager na kaibigan nyo dyan. And comment down below kung ano yung gusto nyong content na pag-usapan natin. I do have 4 kids of different ages. So, I think hindi ako maubusan ng chismis sa inyo. And that's it for this vlog. Thank you for watching. Happy New Year!